Yun mga kababayan. Padami na sana yung kuha nito. Yung bunga niya. Kasi bago pa lang to eh. Pang-5 na harvest ko pa lang nung kuha. Nung Martes. Pang-5 harvest ko pa lang to. Kaya lang, ang problema, bumaba na yung presyo kasi tumaas na yun din yung demand, yung supply. Tumaas na yung supply. Dami na yung supply sa market kasi ang iba nag-harvest na rin. Yun. So gustong magtanim ng ampalaya, yung gusto yung backyard gardening lang, wag na kayong gumamit ng ng nylon o ibang mga ito na lang yung gamitin nyo. Itong one ply na ito yung bubong nakin eh. Ito ginagamit ko pag bubong. Madali lang to mga kabayan pag ganito yung gamitin nyo kasi madali lang to pag maglatag nito kahit backyard gardening lang. At gusto nyo marami yung bunga, magtanim kayo ng ampalaya, gusto nyo marami yung bunga, dapat abunuhan nyo ng dilig. Magtunaw kayo ng abono mga kabayan ng isang sardinas sa isang balde po. Pag ganito ng edad niya ng ampalaya, marami ng bunga, dapat dalawa o kalahati lata na sardinas sa isang balde, 20 liters na tubig, tapos tunawin nyo, tapos dilig kayo every 4 to 3 days. Bali isang linggo, 2 beses kayo magdilig. At saka living din kayo ng abono sa puno mga kabayan. Tulad dito, ito yung dinidilig ko kanina. Tapos dito may abono din to sa ilalim nitong lupa. Every month magkuhan kayo ng abono sa ilalim. Maglagay kayo ng abono dito sa paligid niya, sa paligid ng puno niya, para sustainable po yung nutrients niya. Tapos matagal siya mamatay. Nasa 6 months, 5 months or 6 months mga kababayan bago siya mamatay. Depende sa panahon. Pag binagyo siya, talagang madali lang mamatay. Kung palaging umuulan yung lugar, pero minsan lang yung ulan, talagang matagal ito mamatay mga kabayan. Nasa 6 months bago siya mamatay. Ito katulad nito mga kabayan, mag 2 months pa lang to eh. Galing sa pagtanim ko, mag 2 months pa lang to, pero marami na siyang bunga kasi kuhan siya, yung nutrients niya bastante siya sa nutrients, you know. I-spray every pagkatapos ng harvest, i-spray. So 2 weeks. Sa ibang lugar every 4 days yung harvest nila, pero dito sa amin 2 weeks, 2 beses kami mag-harvest. 1 week, 2 beses kami mag-harvest sa isang linggo. 2 beses din mag-spray pagkatapos ng harvest. Yung pag-spray namin. Yan. At sa tabi dito mga kabayan yung kalabasa. Tingnan natin yung kalabasa. Ito po. Yun. Kalabasa yan lahat mga kabayan.
Nasa 800 po to ka puno mga kabayan. Pero approximate yung nabubuhay dito mga kabayan, nasa 700 lang kasi yung iba nasisira. Yun. Mag 2 months na po to saka wala pa tong bunga mga kabayan. Ang kapal nito. Ang lalim niyan dyan sa gitna. Yan. Punta doon. Kalabasa yan lahat. May bulaklak na po to sa ilalim yan. Pero wala pa siyang bunga. Wala pa siyang putot. May putot man siya. May iwat pa. Konti pa lang. Yun kapal niya kapal niya mga kabayan. Lalim yan. Hindi ko alam kung kailan kailan siya mamunga. Kasi sobrang taba niya. Yun sobrang taba niyan. Yun. Ito yung tabi ng palaya ko. Karabasa. Kasi sayang naman yung area. Dati kasi sili ko to. Sayang naman yung area pag nakatambay lang. Sili ko to dati mga kabayan. So pagkatapos nitong kalabasa nito, by October malugnas na to. I-prepare ko naman to para sa kamatis. Patanim ako ng December. Mas maganda kasi yung crop rotation kasi hindi masyado magkuha ng yung tanim. Hindi siya masasawa sa lupa. Kasi iba-iba yung niya. Iba-iba yung tanim. Hindi pa balik-balik. Yung mga kabayan, daming talbos niyan. Halos talbos yan lahat. Yun. Ang lalim yan sa gitna mga kabayan, nasa taga Baywang po. Pag pumunta ka dyan sa gitna, taga Baywang po yung dahon na yan.